Malapit na raw matanggal si Marcos Jr. Really ba? Inip na as. Pakibilis. Inip na as, no? Oh, dali lang ha. I-open nga ni natin yun, no? Ngani-ngani. Sino ba may sabi niyan? Tagali, inip na as. Ah? Ah? Ipapa-aresto na si Zaldico. Oh, so desperate move. Ganun ba yon? Hindi ako naniniwala. Dito kaya mo. Ay, okay. I-open ko lang yung sinabi ni Kong Pulong ha. Para, yeah. Anyway. So, yeah. Ipapa-aresto na daw ni Ngiwi Jr. ang si Zaldico, right? At saka yung 17 na mga involved sa flood control scandal. Aarestohin na sila, sabi ni Ngiwi, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. So parang ito yung kapalit, right? Para kumalma ang mga Pilipino, lalo na yung mga, 'di ba, bumababa sa kakalsadahan katulad ng iglesia, ay kailangan may maparusahan kasi yun din po yung dahilan ng INC kung bakit sila lumabas, mga kababayan, dahil 100 days nang mahigit, wala pa nakukulong. 'Di ba? Excuse me, September 21st, nagkaroon ng rally, and then November, napilitang mag-rally ulit ang INC kasi wala talagang pinaparusahan. So, para hindi maulit ang rally, magpakulong ka, Marcos Jr. Magpakulong ka ng mga salarin. Ay kaso mo, siya yung mastermind, hindi naman niya isasama yung sarili niya sa makukulong. Diba? Kailangan lang niya na may masampulan para hindi ulit mag-rally ang mga tao. Ako ang nagsimula nitong lahat, ako ang tatapos. Minsan mga kababayan, ano ba to? Freudian slip na tinatawag. Ako ang nagsimula nitong lahat. So parang pinagyayabang kasi, parang bragging rights ni na ako ang nagsimula ng expose, ako ang tatapos. Sa bagal mong kumilos Ngiwi, dahil mo pa ang turtle, may matatapos ka? Wala ka pa nga napapakulong eh. So, alam niyo mga kuya, kaya nila gustong ipadakip si Zaldico. Kasi, abangan natin bukas. Ngayon, nang umalungal si Ngiwi na ipapaaresto na si Zaldico, at sa tingin ko kaya nila itong gawin, I have a feeling na magsasalita ulit si Zaldico bukas, Philippine time. Meron na naman niyang pasabog. Kasi hindi pa natatapos dun sa 3-part video niya, di ba? Yung expose niya, may marami pa raw na parating. Sabi nga nung lawyer ni Zaldico, may mga hawak na evidence si Zaldi, yung kliyente niya, na may mga pirma ng tumanggap ng bilyon-bilyong piso. Pero sabi nga, ang tanong ng isang journalist doon sa lawyer ni Zaldico, sino namang eng-eng ang pipirma niyan? Di parang paper trail yun eh. Pero ang sabi ng lawyer, teka muna, bilyones ang, di ba, bilyones ang delivery, alamang hindi pipirma. Buti sana kung tipong mga mabababang amount lang, right? Pero bilyones ito eh. Kumbaga, ipapadala ni Zaldico sa tao niya, katulad ni Naguteza. Tapos, walang proof na pumirma, halimbawa si Martin Romualdez or si Bongbong Marcos. So, hindi maniniwala si Zaldico na yung mga inutusan niya ay nag-deliver talaga. Or maybe may mga pinagkakatiwalaang tao, si Marcos Jr. at saka si Martin Romualdez, na tatanggap at dapat pumirma yung mga yon. So, maybe, kaya tinanggal si panic mode na nga talaga. Tinanggal si Amina Pangandaman, right? DBM, Department of Budget Management and Management. Tapos tinanggal din yung Lucas Bersamin. Kasi little president yun eh. ES, di ba? Executive Secretary ni Ngiwi, Lucas Bersamin. Baka si Lucas Bersamin ang nakapirma sa mga as recipient ng mga luggage. Sino kaya? Kasi, pakiramdam ko, ngayon na nagsabi si Ngiwi na ipapahuli na niya si Zaldico, lalabas at magsasalita na naman, magpa-vlog na naman si Zaldico bukas with evidence. Kaya ipapa-aresto na yan para hindi pa makangalngal ng marami. Right? Damage control na si Ngiwi. Ngayon, paano nila aarestohin si Zaldico? Kung kaya ni Dean Chase i-monitor kung nasaan ang whereabouts ni Zaldico, kung saan yung last flight,
Kaya rin ng iwi yan. Bilyones ang budget sa Intel eh. Di ba? Even yung confidential funds ni iwi, billions. Iba pa ba ang intelligence funds sa confidential funds? Magkaiba eh. Although pareho silang pondo, right? Kaya nilang i-trace at huntingin si Zaldico. Baka mamaya, no, may mga nagchuchuchu rin, say, nasa Singapore si Zaldico or somewhere. O, andito si Zaldico, nakita namin kinemilatikon. Nagawa nila kay Arnie Teves na nagtago sa Timor-Leste and wala namang extradition treaty ang Philippines sa Timor kasi nga bagong bansa yan siya eh. Diba yung Timor-Leste, bagong bansa yan. Pero nagawa nilang dakpin si Arnie Teves. Kaya tong gawin kay Zaldico. Kaya Zaldico, or I hope, well, mukha namang matalino, mag-distribute ka na ng mga flash drive mo, USB mo, no? Dapat binigyan mo ng kopya yung anak mo, kung sino-sino pa, mag-email ka kung kinakailangan. Kaya lang baka matrace din eh, di ba? Dapat may ganun ka eh. Dapat may mga tangible proof ka at nakadistribute sa kapamilya mo, kakilala mo, na if ever may mangyaring masama sa iyo, may maglalabas niyan. Di ba dapat ganun mga ting? Pag ako hinulit, kinulong, ibigay nyo to sa mga reporters or ibigay nyo sa mga vloggers or kayo mismo ang mag-upload sa social media. No, dapat may ganyan siyang statement na the moment na pinapanood nyo na to, ibig sabihin ay nahuli na nila ako at baka napatay na ako. Kaya ito ay binigay ko sa aking mga kakilala at katiwala na i-upload sa aking page, something like that. Zaldico, dapat may mga iba't ibang ka pa ha, may like admin ng page mo. Or may mga iba pang tao na gagawa ng panibagong page mo. Or I don't know, mag-strategize ka. Kasi aarestuhin ka raw. Sa tingin namin, hindi ikaw ang most guilty. Itong corruption, sistema ito. Hindi ikaw ang mastermind nito. Tamo, may mga sangkot ditong bangko, di ba? Na-vlog ko na yan. May sangkot na mga bangko dito, yung mga withdrawals, mga deposits, right? Yung hindi lang mga engineer ng DPWH, hindi lang mga engineers ng mga contractors. May mga bangkong sangkot dito na yung pagdideposito sa likod, right? Hindi sa harapan ng bangko, sa back door. Pati COA, di ba? Sinasabi, may nagbulgar niya yan. Pati Commission on Audit kasama sa grand scheme na ito, mga ating. Nagsabwatan ang lahat. At since ikaw ang pumirma, Marcos Jr., ng maanumalyang budget ngayong taon, noong 2024 yung pinirmahan, sabi mo, binasa mo yung 4,000 na pages nung GAA 2025 or GAB 2025, nung nakaraang taon, binasa mo, nagyabang-yabang ka, grabe ang sipag mga ating. Libro nga ni Attorney Vic, hindi ko mauubos basahin eh. Yung Kingmaker book ni Attorney Vic, hindi ko mauubos basahin. Ilang pages lang naman yun. Yun pang 4,000 pages. Yung isang textbook sa Philippines, ilang pages ba yan? Less than 400, I think, right? Yung libro ng mga bata, less than 400 pages lang yan. 4,000? Gaano kakapal yun? 10 libro? Ang kapal, I think. Grabe yun. Nabasa ni Ngiwi lahat at napirmahan, wala raw blanco. Ba't hindi mo nakita yung mga insertions? Nandiyan sa insertions yung mga isiningit na yan ng mga projects. Ayan, yung mga isiningit, ghost projects pala. May mga senador na may mga insertions. Hindi lang COA, hindi lang bangko, hindi lang engineers, hindi lang DPWH, ang daing sabwatan. Mga kongresista, may mga senador. So, Marcos Jr., sa tingin namin, tinatarget mo lang si Zaldico kasi dinamay ka ni Zaldico sa mga pasabog niya na di umano'y nag-deliver siya ng pera. Nag-deliver siya ng pera sa Forbes Park, sa bahay mo at sa bahay ni Martin Romualdez. Nag-deliver siya sa Aguado Mansion, katapat ng Malacanang, at nag-deliver din daw siya sa Palasyo. Sino nakatira sa Palasyo?
Di yung reynang ahas, tsaka yung haring bangag. At dahil dinamay ka at natatakot ka na kumanta pa, tama? Natatakot kang kumanta pa or magbulgar pa si Saldico, gusto mo ngayong hulihin. Oh. Kaya yung mga kamag-anak ni Zaldico magtago-tago na. O ang sabi ni Miss Marlica Dini, Julul, ako nagsimula ng lahat at taong bayan ang tatapos, malapit ka na, bangag. Kasi nagyayabang si Marcos Jr., di ba, na ako nagsimula nitong lahat, ako ang tatapos. So parang siya daw yung nagsimula ng pagbubulgar ng mga ghost projects. Ikaw ang nagsimula ng corruption, yun yung Freudian slip niya. Ikaw ang nagsimula ng corruption, ikaw ang tatapos. So, babagalan mo para hindi agad matapos. Ganun ba yun? So, anis. Ha? So, kahit hindi mo natapusin, bumaba ka na lang. Right? Lalo ngayon may mga usapin na parang yung mga military, may gusto silang iluklok aside from you. No? Aside from you, target nila si VP Sara. At binulgar nga ni Kong Pulong yan, basahin ko lang ng mabilisan mga kababayan, ano, mahaba kasi ito. O, ay nabanggit pala dito si Ramon Ang ni Kong Pulong. O, statement of Pulong Duterte on reports of oligarchs orchestrating a military-backed reset and installing a business tycoon as caretaker president. So, anong hunta ito mga ating, right? Parang kudita to, no? Bakit na-traitor rin singiwi ng mga oligarchs? Yung mga mayayaman sa Pilipinas na may control sa gobyerno natin. Dahil ba si Marcos Jr. ay andaling na booking? At para pagbigyan din yung mga taong bayan na alisin yan. O, si alisin, pero kasama si VP Sara. The recent Politico report claiming that Ramon Ang is being tinanggit ni Ramon Ang, mga kababayan, by the way. Hindi daw totoo ito, no? Hindi, wala daw siyang balak. Ay, sino naman ang umaamin kapag nahuhuli? Is being eyed as caretaker president in a supposed military-backed reset is nothing short of alarming and outright unconstitutional. Labag to sa batas eh. Meron tayong succession na dapat sinusunod. Nasa batas yun. Kapag ang presidente ay naging imbalido, namatay, bumaba, or whatever, at hindi na niya incapacitated na, ang papalit sa kanya ay vice president. That's the reason why merong vice president. Ay bakit ayaw na ayaw ay merong nakareserbang vice president? Ay kung hindi kaya ng vice president, pipili ngayon sa senador at sa Senate president at sa House Speaker. Kaya nga gustong makabalik ni Tambaloslos bilang House Speaker, di ba? Nagbabalak sila. Kakampi nga pala ni Tambaloslos yung mga kaliwang yan. Ang nagpa-impeach kay VP Sara ay di ba, mga makakaliwa. At kumbaga na-impeach talaga si VP Sara sa lower house. Tatlo na ang nag-a-act na president ng Pilipinas and now oligarchs are allegedly lining up to install one of their own. So oligarch na kasi daw. So inaakusa ni Kong Pulong Duterte na oligarch din si Ramon Ang, no? Kumbaga nakikialam sa politics ng Pilipinas na isang mayamang tao. Tatlo na raw yung nag-aaktong presidente. Sa sino yan? Si Butod, si Ngiwi, at saka si Tambaloslos. Yan yung triumvirate, di ba? This is governance, this is not democracy, this is corporate capture of the state. Ito yung dininay ni Ramon Ang na hindi totoo yan. No? Pero parang may ugong-ugong na ganyan nga. Sige, mag-aaklas ang militar, pero ang mamumuno sa Pilipinas ay hindi yung si Sara. Kami ang magde-decide. So si Ramon ang napipisil ng men in uniform, ganun ba? The oligarchs are back and they're not even trying to hide it. Kapala na lang mukha, right? This country is not a playground for billionaires. Ibig sabihin mga kababayan, pupondohan ng mga oligarchs itong pagsipa kay Ngiwi, ganun ba? Like, paano yan? Bibigyan ng datong ang men in uniform? Babudgetan ang pagpapatalsik kay Ngiwi, pero dapat patalsik din si VP Sara? Oligarchs ang nagbabudget nito? So, may mga rallies din sila, mga atit kuya. Umahaba kasi yung post eh.
So the Filipino people deserve a government, not an oligarch syndicate. To the members of the AFP and the PNP, always remember that promises of momentary wealth will be nothing for if our children and their children will ultimately suffer from selfish acts of the few. Remember your mandate, protect the Constitution, and fight for your country. So, ito kayang mga makikisig natin, no? Ang military kaya ng Pilipinas at ang kapulisan, hindi kaya sila masilaw sa pera ng mga oligarchs? Kaya nilang i-resist ang temptation ng datung? Oligarchs ito mga tat kuya, billionaires ang mga ito. At baka nga mamaya hindi lang billions ang pera nila. Ang pera ba ng oligarch hindi kayang tapatan ni babaeng ahas? Or ni tambaluslos? Or mag-iingat na sila ngayong maglabas ng pera kasi ay paano yan, may nagtitake pala ng pictures katulad ni Zaldi ko, pinipicture yung mga mali-maletang delivery. Maybe napaparanoid na sila, no? Teka muna, mag-ingat tayo sa pagsuhol ngayon sa men in uniform, baka may makakita. Baka mamaya sinusuhulan pala natin, tridorinta. Tama ba mga kababayan? Oh, tinanggi to ni Ramon Ang yung pasabog ni Kong Pulong, pero hindi to makakarating sa butihing congressman kung hindi totoo. So, papayag kayo mga kababayan, matatanggal si Marcos Jr. pero damay si VP Sara? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.